So good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng ating participants. Ayan, Pa-type naman po ako ng number 1 if you can hear me loud and clear. Ayun, so medyo nagkaroon lang tayo ng technical error. Ayun, so pa-type naman po ako ng number 1 if naririnig naman po ako ng loud and clear. Ayun, so anyways, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng ating participant na nandito right now sa loob ng ating Zoom event. Ayun, so welcome sa ating event right now, di ba? Sobrang dami nyo rin namang matututunan. At the same time, di ba, congratulations sa ating, as of now, 25,000 participants na nandito right now sa loob ng ating Zoom event. Ayun, so comment nyo naman kung saan kayong bansa right now, di ba? Para ma-recognize natin kung hanggang saan nakaabot yung ating Zoom event right now, di ba? Kasi ganun kaganda kapag ang negosyo mo online, pwede kang mag-expand sa iba't ibang lugar, tama? Ayun, so, 'di ba? If wala naman pong ginagawa yung iba nating mga kasama dito, 'di ba? Pwede nyo po kayong mag-open ng camera, 'di ba? Para makita namin yung nagagandahan at nagpupugian yung mga mukha, 'di ba? Ayan. So, hindi yan dapat kinakahiya. Okay? Ayan, so marami dito nagta-type. So babasa tayo ng ating mga chat. Ayun, so shout out kay Ate, kay Ate Daisy from Japan. Ayun, so shout out dyan sa'yo. And shout out kay Kuya Rogelio, ayan, sa Saudi Arabia naman siya. And Kuya Antonio from France. 'Di ba? Imagine nyo, nakaabot sa France, 'di ba? Ayun, so kay Heidi watching from Dubai and Saudi, kay Axel, and watching from Isabela, ayun, kay Jericho Magsayo, ayan. So shout out, 'di ba, sa ating mga OFW business partner na nandito right now sa loob ng ating Zoom event na, kahit sobrang busy as an OFW, 'di ba? Nagkakaroon pa rin ng time na talagang maka-attend ng mga Zoom event natin, especially Zoom trainings natin, kasi 'di ba dapat everyday tayo nagle-learn sa negosyo natin, 'di ba? Para at least patuloy siya na Ayan, watching from Legazpi, kay Coach Julius. Ayan, so shout out sa inyo dyan, 'di ba? Ayan, so congratulations ngayon pa lang kasi, 'di ba? Kapag natapos niyo itong event natin for today, talagang your life will never be the same again. Okay, ayun. So, ayan, open tayo ng camera, 'di ba? Para makita natin to show our respect sa ating magiging speaker for today kasi, 'di ba? Etong mga in-invite natin na guest speaker is iba talaga pangmalakasan, 'di ba? Galing pa to sa ibang bansa eh. Ayan, so, 'di ba? Ayan, so, 'di ba? Patingin naman ako ng mga magaganda yung smile, 'di ba? Patingin ako ng mga maganda yung smile, 'di ba? Ayan, huwag niyong kakalimutan ngumiti, 'di ba? Ang pagiging masaya ay inuugali. 'Di ba? Ayan. So, ayan, madami nang nag-o-open cam. Nakikita ko na yung mga nagpopogian at nagagandahan yung mukha. Kasi I know for sure na sobrang excited na kayo. And anyways, guys, ayun, so keep sharing the link, 'di ba? Para at least mas madami tayong masharean at the same time mas marami tayong matulungan dito sa community natin. Okay? I-share nyo sa mga kaibigan nyo, sa family nyo, sa friends nyo, 'di ba? Kaibigan, friends pa. Ayan. So anyways, keep sharing the link, 'di ba? Para at least mas marami tayong matutunan at the same time madamay, 'di ba, sa pag-angat natin. Ayan. So I know for sure na sobrang excited na kayo. Ayan. So pa-type naman po ako ng VIP kung excited na kayo na makilala kung sino ba yung ating speaker for today. Okay? Ayan. So thank you so much sa lahat ng nag-type. Ayan. Okay, ayun. So, I know excited na kayo, kaya hindi ko na patatagalin. Syempre, this is, etong first na tatawagin ko, syempre, isa lang naman tong former OFW. And because of
this opportunity, isa siya sa mga natulungan na talagang kumita ng malaki, six figures income earner, makapagpalabas ng sasakyan. At the same time, di ba, makapag-travel sa iba't ibang lugar. So, imagine mo, from being OFW, at the same time right now, di ba, she's living the life that she chose to live, di ba? Ayun, so anyway, siya naman papakilala sa sarili niya, hindi ko na patatagalin pa. Let's all welcome mentor si Naida Maga. Let's do this. Hi! Good afternoon! Ay, wait lang guys. Yan. Ilib ko lang yung isa. Ayun. Nilib ko lang yung isa, yung laptop ko para at least loud and clear. So, thank you so much sa napaka-pretty at napaka-bata, napaka-fresh na host natin. Kahit sobrang init sa Pilipinas, di ba? Sobrang init sa Pilipinas, pa-comment naman dyan kung ikaw ba, di ba? Ikaw ba hanggang ngayon nandyan, nakaupo at naka-open yung camera mo and naka-smile? Kasi sobrang init, guys, di ba? Isa sa ah, nagkaroon ng pribilehiyo na makapag-share sa billionaire team or sa empire na ito, which is si Mentor Jessica. So, sobrang happy ako at isa ako sa makakapag-share ngayong araw. 'Di ba? Actually, medyo matagal-tagal na din last ako nag-share kasi nag-focus talaga ako sa team ko ba. And right now, 'di ba, excited ako na ma-share sa inyo kung ano yung resultang meron ako. And pa-type naman dyan kung saan bansa ka, kung naririnig niyo ako para alam ko kung loud and clear ba ako. 'Di ba? Please pa-type naman bago tayong mag-start. Ayan. So, hello sa mga Riyadh. Anyway, galing ako sa Riyadh. So, yan, start na po tayo. Tama yung host natin. OFW ako before. Yan, may slide tayo nakahanda dyan. Yan. So, ayan. So, I'm Sinaida Mambang. So, OFW icon at isa sa nakapag for good dahil sa ginagawa nating online, di ba? Ginagawa nating negosyo online and nakita ko yung negosyo na to way back mata, di ba? So, actually, mag-years na po ako sa company natin and isa po tayo sa na-awardan as a top 100 ng company natin and Millionaires Club. At nagkaroon din ng pagkakataon makapasok sa top 500 ng company. Di ba? And single mom, kaway-kaway sa mga single father, single mom dyan, single parent at nagbabalak maging single. Wag naman sana, di ba? So, next slide, Tek. Ayan, so sobrang bilis ko lang pero gusto kong namnamin nyo kung ano yung mga sinasabi ko. Kasi malay nyo, gaya nyo rin ako na OFW noon, napilitan lang naman talaga maging OFW. Hindi dahil mayaman, kundi dahil ayoko talaga maging OFW. Ayoko talagang maging katulong. Hindi ko alam mo, hindi mayaman, ano, hindi ko maintindihan sa sarili ko kasi hindi naman ayaw ng puso ko talaga mag-abroad. Pero that time, since nahiwalay ako sa anak ko kasi kinuha sa side ng father niya, kwento ko lang saglit. So, yun yung naging way ko para magkaroon ng space muna, makalimot. So,
OFW na single mom. Sobrang bata ko kasi doon ako nag 17 years old. Nurse na nandyan. Kaway ka sa Saudi. Ewa, nandyan ka pa rin ba sa Saudi? So, eto, isa ako sa maging inspirasyon mo. Sana, ngayong araw na to, para malakasan mo yung loob mo na gawin yung opportunity na to. Gawin tong negosyo na to. Kasi, wala naman masamang sumubok, di ba? So, next slide, pakita ko sa inyo yung mga iilan lang sa mga naging resulta ko. Bakit iilan? Kasi hindi ko naman po kasi kayang pagkasyahin sa isang sa isang seller lang, sa isang upuan lang. So, isa tayo sa nalibot na yung Pilipinas, di ba? Hindi naman sa lahat, pero karamihan sa nasa Pilipinas like Palawan, um, ano ba to iba? Yung Boracay, hindi ko pa napuntahan, di ba? Kasi hindi pa ready yung, tawag ito, body natin para dyan. So, nakapagyat ng 3 beses na mga politician o mga artista lang yung nakakagawa. So, 3 beses po ako nagkaroon ng experience na magparty sa yate, di ba? Pumunta sa mga mamahaling lugar, ma-awardan sa harap ng libu-libong tao. Actually, hindi ko lang nalagay dito. Last awardee ng company natin. Okay, last awardee ng company natin na awardan po ako as a good executive. Di ba? Na-awardan po tayo last awardee. Etong taon lang na to. Di ba? So, isipin mo sa background ko before, hindi lang po kasi basta OFW lang ako. Ang background ko po talaga is isa ako sa bata na gustong mag-aral pero hindi nakatapos, hindi nakapag-aral. So grade 5 student lang po ako, hindi lang halata ngayon, 'di ba? Hindi lang halata kasi siyempre dahil sa opportunity na to, dahil sa community na to, hindi lang ang nagbago yung bulsa natin, kundi pati yung pananaw sa buhay, pati yung appearance, pati yung paano tayo mag-isip sa buhay, paano daw nating harapin ang lahat ng mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin. And sa sobrang daming nangyari sa akin, next slide mo, Tek. Sobrang daming nangyari sa akin, again, hindi magkasya dito. Pero kung isa ka sa tao na, alam mo yon ilang taon na sa ibang bansa, kasi ako 4 na taon ako 4 na taon sa Saudi, as a katulong, 'di ba? Hindi masama maging OFW, hindi masama maging katulong, pero kung meron tayong opportunity na gaya nito, na maranasan natin yung mga buhay na nakikita lang natin, napapanood lang natin sa mga vlogger o sa social media, sa TikTok, sa IG, 'di ba? Yung mga napapanood natin diyan, alam niyo ba na kaya nating gawing reality? Paki-type naman reality, 'di ba? Diba? Kaya natin gawing reality. I-next slide mo, Teg. Bakit? Isa ako sa sobrang mapangarap na bata noon. Na alam mo yon, sobrang dami kong gustong mangyari sa buhay ko. Sa sobrang dami kong gusto, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Diba? Nakaka-relate ba kayo? Hindi ko alam kung paano ko sisimulan kasi unang-una grade 5 lang yung natapos ko. And dito sa Pilipinas, pag pumasok ka sa pagiging empleyado, hindi ka matatanggap. Kung sa mga malls or even sa factory nga hindi ka pwedeng pumasok kung ganun yung natapos mo. Yaya, pwede pa. 'Di ba? Pwede pa yung yaya. Pero naglakas loob ako nung nasa abroad ako kasi nga hindi ako masaya dun sa ginagawa ko. Hindi ako masaya hindi ako masaya maging OFW, maging kasambahay. Hindi ko nakikita yung alam mo, hindi ako nakikita yung sarili ko na tumanda doon. Kaya 4 na taon lang yung nakaya ko. Even yun nga, grabe pa. Pilitan talaga. Kaya sabi ko, mag-invest lang ako or mamuhunan lang ako dito sa negosyo na to and uuwi ako for good. Take note, hindi ako marunong magtagalog, hindi ako marunong makisama noon kasi hindi po talaga ako marunong makipag-usap sa ibang tao. Ang alam ko lang yung salita namin. Diba? Take pa next ako, please. So, hindi ko alam kung alam mo yun, paano makipag-usap, paano magtagalog, paano magbisaya.
hindi ako nakakaintindi ng mga ganong bagay. Pero sabi ko nga, lahat naman ng bagay mahirap. Pero once na yung mahirap na yan, inaral mo. Take note for this. Once na yung mahirap na yan, inaral mo, sinapuso mo, yung deepest why mo, bakit ka nandyan sa ibang bansa or kung saan ka man, kung ano man yung pinapasukan mo ngayon na trabaho, yung deepest why mo, bakit gusto mong kumita ng pera, ilagay mo lang dito. Bakit? Pag nilagay mo dito, ginawa mo ng tama, sinunod mo yung mga mentors natin, 3 years, 1 to 3 years from now, baka isa ka sa magkaroon ng lifestyle na gaya namin or more than pa. Kasi iiba't iba tayo eh. May mabilis maka-adapt, may mabilis yung pick up. Ako kasi medyo nasabihan pa ako ng term na slow. Alam niyo yung slow? Yung tinuturo na nga sa'yo, pero hirap mo pa rin siyang intindihin. And that time, masakit, pero wala naman akong choice eh. Di ba? Wala naman akong choice, wala akong pagpipilian. Kasi sabi ko, sino ba ako dati? Kahit mahirap to, gawin ko. Kasi gusto ko ito eh. Gusto ko yung magandang buhay eh. Diba? Meron pa ba tayong slide na iba? Ayan, meron na. So, isipin mo, gusto ko yung ganun buhay. Gusto ko yung mala-artistahin. Maging ganun po ako, pero gusto ko yung mga ganyang aurahan. Kasi, alam mo yung, as a teenager noon, na sa mga Maguindano na nandito, nakapag-asawa agad, alam mo yung na gusto ko All right. Ayun. So, hello, good morning, good afternoon. Ayun. So, ganyan po talaga kapag live, di ba? Merong technical errors. Ayan. So, patype naman po ako ng number 1. If you can hear me loud and clear. Ayan. So, ayan. Ayan. So, ayan. Ayan, number 1. Ayun, thank you so much, di ba, sa mga nag-type. Ayun, so, ganun pa talaga, guys, kapag live, di ba, merong mga technical errors na nangyayari, di ba? So, hindi natin inaasahan. So, ganyan talaga. Ayun, so, anyways, di ba? Ayun, so, patype naman po ako kung na-inspire po kayo sa mga sinabi ni Mentor Sinaida, di ba? From OFW before na ngayon, di ba? Ano na, 'di ba? Talagang kumikita ng malaki at the same time nakakapag-travel na sa iba't ibang bansa, hindi para magtrabaho, take note, hindi para magtrabaho, kundi para maging turista, 'di ba? Ayun, so 'di ba once na talagang ayan, ayan. Ayun, so babalik ko ulit kay Mentor Sinaida, ang floor. Okay, take it away po. Walang sounds po, Mentor.
Ayun guys, ayan. Ayun. Wala po mentor. Ayun guys, ganyan talaga kapag live, di ba? Merong mga technical errors. Wala na? Wala na. Ayun. Dinig ako? Meron na mentor. Ayun! Oh my God! Sobrang init ng panahon. Sumabay pa yung mic ko. So anyway, pasensya na guys. So mabilis lang din naman ako. So yan, isa po sa achievement ko. Sa dami ng achievement natin, ito lang yung isa sa nag-gashet dyan. So isa po tayo sa na-awardan as a Millionaires Collab ng company or tinatawag na kumita na tayo ng more than million dito sa company natin. And nagkaroon ng first car na until now, dinadrive ko pa rin. Di ba? So sino mag-aakala na yung isang grade 5 student na ginustong makapagtapos pero hindi nangyari. 'Di ba? Ginustong makapagtrabaho ng maayos pero hindi nangyari. Naging OFW and nakita yung opportunity na to. Gaya mo sa Facebook, nag-inquire, naghaw, linakasan ng loob, kahit iniwan ng sponsor, iniwan po ako ng sponsor ko, pero sabi ko sa sarili ko, pangarap ko to, kaya kailangan ko siyang ituloy. Di ba? So, isipin nyo, 7 years na po akong nasa Pilipinas for good. And nabay ko yung first car ko nung 25 years old ako. Huwag nyo nang bilangin kung anong year na po, anong taon ko na po ngayon. Walang ganon, di ba? So, kung isa ka sa babae na gusto rin magkaroon ng maranasang kumita man lang ng 50,000, 6 figures, di ba? Trabahuin mo to, gawin mo to, ilagay mo yung deepest why mo dito. Kung saan ka man ngayon, kung nanonood ka ngayon tapos nagtatrabaho ka, walang masama dyan. Pwede mo naman tong gawin habang nagtatrabaho ka. Di ba? Malay mo, darating ang time ito yung maging retirement plan mo. Di ba? Malay mo, ang bata-bata mo pa magkaroon ka na ng magandang buhay at magkaroon ka na ng negosyo na kahit hindi ka magtrabaho, kahit hindi ka gumising ng sobrang aga, walang magagalit sa yung boss. And kahit gusto mong magpahinga, kaya mong gawin yon anytime na gustuhin mo. Then, next slide deck. Isipin mo, as a grade 5 student lang, isa tayo sa nakapagpapauwi ng OFW dito sa Pilipinas. Hindi ko lang po nailagay since limited lang yung time natin at gusto kong masulit yung oras na ibibigay ko sa inyo. Pero ito, ang tao na to na nasa screen, isa to sa importanteng tao sa buhay ko. Bakit? Ito po yung isa sa bunso po naming kapatid. Diba? Yung bunso naming kapatid na alam mo yan, pag bunso, hindi lahat ng bunso matibay eh. Pero, yung kapatid ko naging OFW since nakapag-asawa din. And, nung nakita ko tong opportunity na to, sinali ko po siya. Kahit ayaw po niya ng negosyo, sinali ko po siya, binilhan ko po siya ng isang account, and tinarbaho ko po yon. And nung nag-abroad po siya, na nakita niya nagka-resulta ko, take note, 4 years na po ako sa negosyo bago siya nagseryoso sa negosyo. And gawin mo to hindi lang para sa ibang tao. Gawin mo to para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para kahit anong mangyari sa iyo, kahit anong mga rejection yung mararanasan mo, wala kang pakialam. Bakit? Malinaw sa iyo kung anong gusto mong buhay. And isa sa nakauwi for good yung kapatid ko na nag-check lang naman ng almost 200,000 at kumikita ngayon ng 40,000 to 50,000 monthly.
and 25 years old na po siya right now. Yan, patapos na po tayo. So, meron din po ako isa sa sobrang malapit din sa akin, 'di ba? Na nakasama ko nung nag-uumpisa ako. Yan, si Mentor GM, isa sa nakasabayan ko na ginawa yung negosyo, and right now, nagko-commute kami before, and right now, may sarili-sarili na kami sasakyan. And nilabas niya po yung car niya nung January. Diba? Nung January 2025. And itong latest na to, last slide ko na to. Sino yung nangangarap na makapunta ng Korea? Diba? Last slide na to. Sino yung nangangarap na makapunta ng Korea? Actually, kasama ko silang mentors. Yung mga mentors yun na nandito. Diba? Actually, hindi ko siya ang dami kong actually. Hindi ko siya literal na dream. Alam mo, dream country. Kasi ang dream country ko is Paris. Diba? Pero, etong country na to, pangarap mo puntahan ito ng kapatid ko. Pero hindi siya nakasama that time. Kaya sabi ko, pupuntahan ko siya para sa kanya. Pero nung nandun ako, iba yung vibes. Iba yung feeling. Iba yung, alam mo yung, hindi ako masyadong naganda. Kasi sabi ko, parang hindi pa naman ito yung dream destination, dream country na gusto kong puntahan. Pero alam mo, nandun ako, parang nagsisi ako na, ba't hindi ako nag-ready? Pero sobrang ganda. At isa sa lugar na gusto ko siyang mapuntahan ulit at uulit-ulitin siya. Diba? So, sino pa yung mga fanatic ng K-drama dito? Yung mga kabataan. So, isa tayo sa nakapunta ng Nami Island. Sobrang dami kasi 6 days po kami doon and 5 nights. So, ibig sabihin, kung ilalagay ko dyan, hindi po magkakasya. And kung wala ka sa opportunity na to, hindi ko sinasabing hindi ka makakapunta ng South Korea. Hindi ko sinasabing hindi ka makakapunta doon. Pero, makakapunta ka doon kung mag-a-apply ka, pero matagal maaprubahan. Makakapunta ka doon, mag-a-apply ka, magtatrabaho ka doon. Hindi ka mamamasyal. Makakapasyal ka kung day off mo, kung bibigyan ka ng leave ng company mo. Pero iba pa rin, guys, take note, iba pa rin yung pupunta ka doon kasi gusto mong mamasyal. Kasi gusto mong maranasan yung freedom. And take note, guys, kasi kung di ako nagkakamali, nasa 82 kami that time. So, sobrang dami po namin at nandun sila Mentor Josephine, lahat ng mga mentors na sobrang lulupit, mentors nyo, Mentor Josephine, nandoon po lahat yung mga taong malulupit at hinahangaan nyo. Diba? Yung iilan nandoon. Kaya, kung nangangarap ka o kung pangarap mo rin mapuntahan yung mga lugar na gusto mo, isa lang yung gusto kong sabihin sa'yo. Ito, patapos na ako, patanggal na tek. So, isa lang yung gusto kong sabihin sa'yo. At nasabi ko to kanina, ulitin ko lang. Wala naman madali. Lahat naman mahirap. Pero pag ito, mahirap na to, or pag isang bagay, kahit mahirap yan, pag inaral mo at sinapuso mo, at nilagay mo yung deepest why mo dito, yung dahilan mo, bakit ka nagtatrabaho, bakit gusto mong kumita ng pera, nilagay mo dito, magiging madali po ito. At hindi ka basta-basta, kumbaga kahit anong bagyo, hindi ka basta-basta aalis dito. Kasi, ang daming tao na nagbago yung buhay dito. Huwag kang titingin sa mga taong negative sa labas. Tignan mo lang yung mga tao na nakakapagpatay na ng bahay, nakakabili ng mga properties nila, nakukuha nila yung dream travel nila. Doon ka tumingin, huwag doon sa mga taong hindi naman nakakaambag sa buhay mo. So again, this is Sinaida Mabang. Thank you so much, and thank you so much, Mentor Jessica, sa pag-invite po sa akin sa grupo mo. So thank you so much, guys! Back to you, host, Andrea. Alright, ayun, so thank you so much, Mentor Sinaida, di ba, sa napaka-inspiring na story. At the same time, nakaka-inspire sa lahat ng ating mga OFW business partner na, di ba, hindi na lang nakakapag-travel para magtrabaho, kundi para maging turista, di ba? So, yan yung life na deserve nyo kasi hindi
hindi habang buhay magiging OFW kayo. And yun, thank you so much. I hope na na-inspire kayo, di ba? And yun, congratulations kasi once na tinuloy-tuloy mo talaga itong negosyo natin with our system, digital-based talagang your life will never be the same again. Okay, ayun. So, patype naman po ako ng thank you so much, di ba, kay Mentor si Naida, di ba? Kasi I know for sure na sobrang na-inspire kayo at the same time, sobrang na-fuel up kayo, 'di ba, sa mga nakita niyong result. Kasi I know for sure na talagang once na sineryoso niyo, talagang binigay niyo lahat ng effort niyo dito sa negosyo natin. Talagang kung ano yung nakuha ni Mentor Sinaida, is yun din talaga definitely yung makukuha niyo. So, again, ayan. So, thank you so much. Ayan, Mentor Sinaida. So, yun, I know excited na kayo sa ating next speaker, 'di ba? So, ito naman natatawagin ko, he is a former professional licensed professional teacher, 'di ba? Na ngayon isa na din sa mga natulungan ng community natin. Yes, you heard me right. Hindi lang po OFW, hindi lang po mga student, kundi pwede din po ang mga employee na nandito. Okay? So, he is a former professional licensed teacher, and now because of this opportunity, talagang he's earning 6 figures per month, and so, Millionaires Club member, and soon maglalabas na din siya ng kanyang sasakyan. And syempre, siya na din yung magpapakilala sa sarili niya. Hindi ko na patatagalin pa. Let's all welcome Mentor Domingo Astillero. Alright, good afternoon sa inyo. May sound. Ayan, good afternoon sa inyong lahat. Ayan, Tek, nalit yata yung sounds natin. Ayan. Ayan, kung naririnig nyo po ako loud and clear, patype po ng number 31. Kung loud and clear po tayo sa inyo. And naririnig nyo po ng maayos para at least maayos ko din po maibigay sa inyo yung isi-share ko po sa inyo. Ayan, grabe, ang dami. Ayan, shoutout po pala sa mga business partner natin dyan. Ayan, sa aking new business partner kay Coach Michael. Ayan, from South Korea and sa iba pang mga business partner natin dyan. At sa bagong kaka-inquire pa lang sa ads natin at ngayon nasa loob ng Zoom natin. Shoutout po dyan sa inyo sa Australia. Ayan. And syempre, sa iba pang mga business partner natin nandito na Coach Axel na magpo-full time na this May. Ayan, excited na kami Coach Axel na mag-full time ka po dito sa community po natin. Ayan. And syempre, bago tayo mag-start, mag-share screen lang po ako para makita nyo po kung ano ba yung ituturo and matutunan nyo po dito sa natin, sa Zoom. Ayan. And thank you so much po pala sa ating napakagandang unang nag-share kay Mentor Sinaida Mabang. Ayan, isipin nyo po, iba't ibang background OFW at ngayon marami na din po siyang natutulong mga OFW. Sa mga OFW business partner natin dito, time will come. Kayo na yung next at kayo naman yung nandito. Okay, hindi na kayo OFW o nagtatrabaho sa ibang bansa. Sabi nga nila, kung may opportunity lang naman sa Pilipinas, bakit hindi mo pa i-grab? Bakit di pa natin gawin? Okay? So ngayon, ituturo ko po sa inyo the future of wealth. Why digital business is the key. Okay? Bakit nga ba? Okay? Ito po yung natin, ituturo ko po sa inyo. And next, ko lang po sa inyo, bago tayo mag-start, papakilala lang po muna kung sino yung poging nasa harap nyo. Ayan. Wag nyo nang tingnan yung picture. Kasi kung yan, artistahin yan. Ibang-iba na kasi sunog yung mukha natin ngayon. Baka mamaya sabihin nyo, hindi ako yan. Nasunog kasi tayo ng ilang araw, ilang days kasi kami sa Boracay. Kaya ibang-iba yung itsura natin yan. By the way, I am Domingo Astillero Jr., a Millionaires Club member, Gold Executive, and local and international travel qualifier, hub owner, and top 11 ng Technocrat community. So, ang next naman po, hindi na ako tatagal, tutuloy-tuloy ko na po para at least mas lalo nyo na pong maintindihan. Tuturo ko po sa inyo about cash flow quadrant. Okay? Sa mga hindi pa po nakakaintindi nitong cash flow quadrant ay cash flow quadrant, ituturo ko po sa inyo anong pagkakaiba ng empleyado sa negosyante at nag-i-invest. Okay? Sa self-employed. Una,
active income, may tinatawag tayong active income at passive income. Ano ba yung active income? Pag sinabing active income, no work, no pay. Pag wala kang ginawa, wala kang trabaho. Pag wala kang, absent ka, ibig sabihin nun, wala kang sweldo. Sa passive income naman, no work with pay. Okay? Wala kang ginagawa, hindi ka nagpumasok, pero may kita ka. Ganun po yun sa passive income. So ngayon, dito po sa active income, ito po yung mga empleyado, self-employed na isipin nyo po, 100% ginagawa nila yung best nila. Okay, 100% ginagawa nila yung best nila para magkaroon ng sweldo, para kumita. Pero isipin nyo po, poor side, 95% of the population. Ibig sabihin lang nun, 5% lang po yung wealth na hinahati-hatian po ng dito po sa self-employed at sa mga empleyado. Samantala naman po dito sa passive income, okay? 55% of the population, rich side, 5% of the 5% lang po yung mga mayayaman. Ngayon, yung hati-hatian nilang wealth ay nasa 95%. Isipin nyo ha, konti lang yung naghati-hati ng wealth. Ibig sabihin lang nun, kung nasa active income ka, isipin nyo, walang konti. Ibig sabihin, madami kayong maghati, kaya konti lang talaga yung kikitain nyo. Pero pag nasa passive income ka, kahit wala kang trabaho, kahit di ka kumikita, kahit di ka nagtatrabaho, may kita ka. Kasi may leverage system po dito sa passive income. So, ang next naman, eto po, why business or entrepreneurship? Bakit nga ba? Okay. Sabi nga ni Uncle, Uncle ko na. Sabi nga ni Manny Villar, eto pa, I'm firm belief of poverty can only be reduced through business. Ibig sabihin lang nun, mawawala daw yung poverty pag nag-business ka. Okay? Ano yung ibig sabihin lang nun? Kailangan mo talagang magnegosyo. Kasi marami sa atin, dito sa Pilipinas, pag sinabing negosyo, maglalabas ng puhunan. Ngayon, pag nasabi ng may puhunan, takot na ang iba. Paano ka magne-negosyo? Paano ka makakaalis sa poor side? Okay? Paano ka makaalis sa poverty? Kung sa pagne-negosyo nga, ayaw mo. Paglabas nga ng pera, ayaw mo. Paano mag-aasenso? Madami ka nang nilabas, di ba? Sabi nga nila, madami ka nang nilabas, madami ka nang pinadala sa mga OFW natin. Pero wala pa rin nangyayari. Kaya ito, paniniwalaan natin yung mga business owner, mga business mindset natin like Manny Villar, isa sa pinakamayaman din sa Pilipinas na dahil sa negosyo, dun po sila naging successful. Okay? Ito pa, para sa mga OFW, ito naman sabi dyan hindi ko na yan babasahin sa inyo. Dito naman po, sabi ni Manny Villar, marami po sa ating mga OFW, pinapadala lang ng pera sa Pilipinas, pero walang natitira. What if ilagay natin, mag-invest po kayo habang nandyan po kayo sa ibang bansa? Malay natin, yung na-investan nyo, maging successful. Malay natin, time will come, kumita po kayo ng malaki. Tingin nyo, pag umuwi kayo ng Pilipinas, pag kumikita na kayo ng malaki, mapapangarapin nyo pa ba na pumunta ulit sa ibang bansa? Di ba hindi na? Kasi may negosyo na kayo. Okay? Nakahanap ko yun ng negosyo or opportunity na makakatulong talaga sa inyo. Yan po yung pinapasabi dyan ni Manny Villar. Kailangan po sa mga OFW business partner natin dyan o sa mga OFW na nandito sa Zoom training natin, kailangan po natin mag-invest or magnegosyo. Okay? Tutuloy ko na po. Ayan, kung naiintindihan nyo po yung dinidiscuss ko, patype naman po dyan ng royalty. Ayan, royalty, patype naman po kung nandyan pa po kayo. Ayan. And ito, the surest way to get out the rat race. Ito po sa mga empleyado siguro, sa mga marami na din kasi ako dating empleyado din, dating teacher, alam ko po kung saan mapupunta lahat. Oo, susweldo ka. Siyempre, susweldo ka, babayad ka sa utang, gastos sa mga bills. Uutang ka na kasi kulang na, wala nang natira. Tama? So ngayon, ulit ka ulit, sweldo. Bayad sa utang, gastos sa bills, utang na naman kasi kulang, wala nang natira. Ganyan po yung cycle. Okay, cycle ng kinikita po natin. Kaya kailangan talaga natin magkaroon ng opportunity na yung sweldo natin, mailalagay natin sa tamang opportunity na which is magge-generate ulit ng pera. Ganun po yon. Okay? Ngayon, paano nga ba makaalis dyan sa rat race na yan? To become an entrepreneur.
mag-business ka at magnegosyo ka. Okay? Yun po yun. Okay? Isipin nyo po, kung ngayon isa kang empleyado or OFW na hindi ka pa nag-e-entrepreneur or hindi ka pa nagne-negosyo, kailangan mo na magnegosyo. Bakit? Kailangan mo na is dapat isa ka na din sa makakabawas, okay, makakabawas ng poverty dito sa Pilipinas. Kasi pag nagnegosyo ka, may chance ka na maging successful. May chance ka na ikaw na din yung kumikita, hindi ka na napapagod sa trabaho kasi ikaw na yung negosyante, ikaw na yung boss. Kasi pag sa negosyo kasi, ikaw lagi ang boss pag nagnegosyo ka. Okay? Ngayon, the surest way to get out the rat race, ayan, sabi nga ni Forbes, the role of entrepreneur is ending poverty and homelessness. Yan po ang role ng entrepreneur or ang negosyo. Okay, bawasan. Bawasan yung mga mahihirap. Okay, bawasan. At syempre, makatulong talaga. Yan yung role ng business. Kaya ito, i-push talaga natin na magnegosyo talaga tayo. Okay, and ito naman ulit. Si Uncle ulit, andito na naman. Many graduate complain that difficult to get job these days. Tama po yun. Kahit ako din. Sipin nyo po, nung nakagraduate ako, hindi naman ako agad nag-teacher. Di ba? Kasi sobrang hirap din. Kasi paparanking, daming requirement. Okay, although may diploma nga. Okay? Although may diploma nga, pero wala. Kaya ang pinaka-solusyon dyan, mag-create ka ng sarili mong job. Okay? Create ka ng negosyo. Maging negosyante. Yun yung pinaka-ano ngayon. Kasi hindi naman talaga ngayon ang ang diploma. Okay, diploma, oo. Kailangan mo talaga kasi mo din yan sa family mo. Kaya kung saan may entitlement ka. Pero ngayon, kahit may diploma ka, pare-parehas lang din naman sa mga walang diploma. Ang iba, pare-parehas ang trabaho. Ang iba, graduate ng teacher. Isipin nyo, graduate ng teacher pero ang ng trabaho, sales lady. O, di ba? Ganun at ganun talaga. Pero kung isa kang matalino or madiskarte, magnegosyo ka, create ka ng negosyo. Madami naman dito ngayon, kabataan ngayon, daming kumikita, daming mayaman ngayon na negosyante. Bakit? Nag-entrepreneur o nagnegosyo sila. Yun po yung pinaka-advice ko talaga sa mga kabataan, sa mga OFW natin. Hindi pa uli ang lahat, may oras pa tayo. Okay? Ngayon, nasa tamang opportunity na kayo. Okay, next po. Ito po, game plan. No work, no pay. Game plan, financial freedom. Ito. Sipin nyo po ha, sa mga, siyempre, lahat naman nag-aaral siguro. Lahat naman to naranasan. 2 years preparatory, 12 years grade school, 4 years college. O, nadaanan niya. Kasi kahit ako, daanan ko ito na, 18 years time. Eh ngayon, may dagdag pa ba yung K-12? Di ba? Isipin mo ha, 18 years investment, 18 years kang nag-aaral. Ngayon, magkano yung in-invest ng pera? Money invest. Isipin na lang natin, 2 million. Ginastos sa magulang mo. Ngayon, nakapasok ka sa trabaho. O, paano yung trabaho? Yung trabaho mo, kumikita ka lang ng 20,000 per month. Ito, napakataas na to, 20,000 per month para sa mga na to, may mga na talagang trabaho. Eh, paano yung mga hindi pa Kasi lahat naman ngayon na pag professional ka, may board exam ka. Pag di ka nakapasa, lagpak. Trabaho mo? Same din sa mga hindi nakapag-aral ng kumpleto. Same lang din, 10,000, 15,000. Wala pa dyan yung sa politika, wala pa dyan yung overload works. O, di ba? Isipin nyo, pag nagtatrabaho ka, madami dyan maninira sa'yo, marami dyan may stress ka pa, may pressure ka pa, pag di mo to nagawa, gawin mo to ng mabilis, daming iuutos sa'yo. Yan po yung natin, nga dito sa na ang dami mong oras, pero yan yung ibibigay sa'yo. So, ngayon, ang ang iba, ito naman ang iba, ang ginagawa, mag-abroad. Okay. Ano ang magiging pag nag-abroad? Income, location, currency. Ito, napupunta. Bills in local currency. Double job, triple job, food and currency,
risk living in foreign land. O, ito yung mga take risk, homesickness. O, di ba, sa mga rent at local currency, send money to relatives and family. Ito yung nangyayari sa mga OFW. Totoo po itong nangyayari. Hindi po to ano kung masano, hindi nangyayari. Totoo po yan na nangyayari kasi may mga business partner po ako. Nagdo-double job, triple job po sila. Yan, nakakapagod po dito, balik na balik. Yan, tama po yan. Kakapagod po talaga. Kasi isipin na, ang iba po, nakakapag-ipon, uuwi sa Pilipinas. Gastos, one day millionaire. Okay, hindi pa tapos yung buwan na bakasyon, ubos na yung savings, ubos na yung ipon. Anong gagawin? Mangungutang ulit para makabalik ulit sa ibang bansa. Ganun po yung nangyayari. So, dapat magkaroon po kayo ng learnings or ng ideya na dapat ang pera niyong pinaghihirapan, dugot pawis niyang pinaghihirapan, ilalagay niyo talaga po sa negosyo. Okay? Okay. Ito naman po, will you sell your eyes for 1 million? Sino bang magbebenta dito ng ng mata nila sa 1 million? Ayan, comment naman dyan kung gusto mong ibenta yung mata mo. Mayroon po ba? No. Oh, di ba? Oh, ayaw niyong ibenta. Di ba? Ayaw niyong ibenta yung mata niyo sa 1 million. Bakit? Bakit kayo naghihirap? Okay, bakit dugot pawis ang trabaho niyo? Okay, sa mababang presyo lang o sa mababang sweldo. 'Di ba? Isipin niyo napakababa na sweldo mo. Mata, pagod, katawan mo, kamay, lahat nagagamit, napapagod ka. Pero pinipili mo para lang sa sweldo na magkano? Minimum na sweldo, 'di ba? Kaya yun ang mag-isip ka na ngayon. Kung ayaw mong ibenta yung mata mo, bakit yung katawan mo inilalaan mo dyan sa trabaho na ang baba naman ng sweldo? Okay? So ngayon, syempre hindi, di ba? Tama. Pero most of us, hindi lang mata ang binibigay, kundi buong katawan, dignidad at pagkatao. Di ba? Tama po yung sinabi ko kanina. Totoo yan, nangyayari yan. Magkukuskus, ganyan, grabing trabaho para lang magkaroon ng sweldo. Pero di mo akalain, sa isang iglap lang, mauubos kaagad yung sweldo mo. Papadala mo lang kaagad. Di ba? Kaya yun ang pinakaano sa'yo. Dapat magkaroon kayo ng ideya na yung pera nyo, ilalagay nyo lagi sa negosyo. Okay? So ngayon, ayan, nawala yung slide natin. Next natin. Nakikita nyo po ba yung slide ko? Nag-next, ayan, nawala. So, wait lang natin at nagkaroon tayo ng sa Zoom. Ayan, wait lang po. Share screen lang po ulit ako. Ayan. Ganyan talaga pag naka-live. Ganyan talaga pag naka-live. Ayan, hintayin lang po natin. So, dito na po tayo. Ayan. Starting. Ayan, nakikita nyo na po ba? Okay, sige po. Dito na po tayo. Tama po ba? Ibalik ko nga. Ayan, sige. Dito na tayo. Work and business. Okay, pareho mo silang bibigyan ng time. Anong pagkakaiba ng dalawa, ha? Bibigyan mo sila ng time. Money, effort, gagalingan mo, sisipagan mo sa lahat. Gagawin mo para sa pag-asenso. Ngayon, ang tanong, sa dalawa na yan, saan ba yung surest way na aasenso ka? Okay, tuturuan ko kayo. Ngayon, tuturuan ko kayo. Okay, pag may trabaho ka, you will only survive. Okay? Makakasurvive ka lang sa buhay. Tama? Makakabayad ka sa bills. Okay? Sapat lang gasto sa pamilya. Kung OFW ka, sapat lang sa padala ng Pilipinas. Tama? Sa trabaho, gagalingan mo din. Magsasakripisyo ka din. Makikisama ka din sa mga katrabaho mo or sa amo mo. Sisipagan. Okay? Pupuhunan mo ng, lalo na hindi madali. Mamuhunan, di ba? Magpuhunan ka din. Ganun siya. Ano yung pagkakaiba ng dalawa? Eto, sakripisyo ka din. Tama. Ibibigay mo lahat ng best mo para lang makasurvive. Pero, for survival lang talaga yung trabaho. Samantala naman, ang negosyo ay malaking porsyento na umasenso ka. Kahit dahil nasa business ang pag-asenso. Bakit? Nakakapag-ipon ka.
Kasi kikita ka ng malaki. Pwede nga mga pag for good sa mga OFW, okay, sa mga kinikita mo, pwedeng maging savings, sa mga, marami ka ding matutulong mga OFW katulad mo. Sa business, same lang din. Okay, same lang din nung sa trabaho, sacrifice ka din, hindi madali, sisipagan mo lang din, tatrabahuhin, gagawin mo din lahat at magiging successful ka din dito. Pero, pagkakaiba ng dalawa, yung trabaho, survive ka lang. Pero samantala yung negosyo, possible pa, pati family mo, matutulungan mo. Possible pa, pwede mo maipamana, pero yung trabaho hindi mo maipapamana kasi pag tinanggal ka, wala na. Wala ka ng trabaho, hahanap ka ulit ng trabaho. Pero sa negosyo, pag lumago, pwede mo pang ipamana sa pamilya mo, sa mga anak. Ganun po yung pagkakaiba ng negosyo at trabaho. Ngayon, tanungin ko kayo, saan kayo ngayon? Negosyo ba o trabaho? Pa-comment naman po dyan. Para at least na ano kung nakikinig pa ba kayo. Kung naiintindihan yung tinuturo ko, para at least alam ko kung gusto nyo pa ba magnegosyo o magtrabaho. Negosyo. Ayan. O, di ba? Lahat gusto nyo magnegosyo. Samantala, nung hindi nyo pa natutunan to, gusto nyo magtrabaho. Di ba? Pero dito sa opportunity natin, kahit na sa trabaho ka, pwede kang magnegosyo. Pwede mo siyang pagsabayin. Yun yung kagandahan ko dito sa opportunity natin. Okay, naintindihan nyo yung pagkakaiba ng dalawa. Ito, sabi, profit are better than wage. Wage make you living. Profit makes you fortune. O, di ba? Yung wage, ano lang siya, survival lang for living, makabayad sa lahat. Trabaho ka naman, makabayad sa lahat. Ang profit naman, makabayad, makakaipon ka, magiging ano ka ba? Magiging pang fortune. O sabihin ng mayaman. Ganun po yun pag nasa negosyo ka. Okay? So, mabilis na lang po ako. Huwag po kayong matutulog ha. Ayan. Masaya lang dapat nakikinig kayo kasi masayahin naman yung nagdi-discuss. Pogi na. Ayan. Lahat yun required or one important component to be possible. Okay? So ngayon, eto naman po, iano ko po sa inyo time. Ano ba yung time? Mahalaga ba yung time? Siyempre, oo. Tama ba ako? Mahalaga yung time. Yan. Work at the same time negosyo. Tama po. Yan. Tama po kayo, Ate Juliet. Yan, isipin nyo ha. Etong oras, ang oras kasi hindi natin maibabalik. Di ba? Hindi na natin maibalik. Napakahalaga ng oras. Halimbawa, ngayon, first time mo makita tong opportunity, maraming naging successful na dito sa opportunity, tapos di mo pa ginrab, tapos next year, igagrab mo siya, ano yung time, di ba? Ang daming oras yung nasayang. Almost 1 year. Kung ginrab mo yun, tapos tinrabaho, pinagtulungan natin dito sa community, di ba? Pwede ka pang kumita. Ganun yun, di na kasi natin maibabalik. Kagaya ng pagtanda ng mga magulang natin, hindi natin maibabalik na. Di ba? Sayang ng oras. Sayang ng oras na gagawin mo lang din naman pala yung opportunity. Ba't mo pa ipagliliban? Ba't mo pa hindi gagawa ng paraan? Okay? Kung kaya mo lang naman gawa ng paraan, gawan mo na ngayon. Kasi, ikaw pa rin naman magbe-benefits ng opportunity o ng business na ginagawa natin. Yun po yun. Sayang ng time. Etong next na slide, tingnan nyo po. Sayang. Full of regrets. Dapat pala. Okay? Ito yung masasabi niyan. Kahit di mo yan sa kausapin si nanay, nakita mo dyan sa mukha niya. Lungkot na lungkot siya. 'Di ba? Sabi siguro, kung akong nandyan siguro, sasabihin ko, dapat pala ginawa ko noon. Dapat pala noon pa. Dapat pala. 'Di ba? Full of regret. Sayang. Nakinig na dapat sana ako. Hindi ako nakinig sa mga negative na tao. Nakinig ako sa mga taong successful, sa mga taong nakakaalam ng negosyo. Doon po ako nakikinig dapat. Okay? Kagaya nito. Eto, tingnan nyo po. Same lang din, kakaedad, pero tingnan yung itsura. Sobrang saya, kagaya ko. Sobrang masayahin. Bakit? Nasa negosyo. Okay, ginrab ko kasi yung opportunity na which is magiging successful ako. Ano yan? Ano ang masasabi ko? Buti na lang, ginrab ko. Di ba? Grateful and fulfilled. Okay? Sobrang saya
na sa mga OFW na igagrab nyo tong opportunity na time welcome pag umuwi at nakapag-for good kayo, sobrang saya na makakasama nyo ang pamilya nyo. Like kay Coach Jomar, kay Mentor Jomar, ngayon nasa Isabela, graduation ng kanyang anak, kasama niya. Kung nasa Qatar siya, nag-security guard siya sa bansang Qatar, siguro hindi naman niya makakasama yung pamilya. Graduation, papadala lang siya, hindi niya makakasama. Ano yung feeling niya ngayon? Sobrang saya, nakaka-proud na ama. Bakit? Nakaka-uwi siya pag kailangan niya. Halimbawa, graduation ng anak niya o nakauwi siya. Ganun po yun sa negosyo natin. Lahat ng hindi mo nararanasan noon, mararanasan mo po dito. Ibibigay po yan dito sa community po natin. Diyan po, kagaya po ng unang sharer natin. Kung hindi niya ginawa yung opportunity, nasa ibang bansa pa siya. Siguro wala siyang sasakyan ngayon. Bakit? Ay, nasa Middle East lang po Middle East yung trabaho niya. Di ba ang hirap din ng trabaho? Ang baba din ng sweldo. Pero nung ginawa niyo yung opportunity, sobrang madami sa kanyang na-inspired and syempre madami din siyang natulungan. Okay? So hindi naman po ako masyadong magtatagal. Ayan, maglagpas na pindot. Ayan. So ngayon, passive income will give you ability to save time in the future. Yan po yung passive income. Sinasabi ko, yung active at passive income. Dito po, pag nagnegosyo po kayo, nag-invest po kayo, for sure, marami po kayong oras. Sabi nga nila, mahirap man sa una. Alin ang unahin mo? Yung hirap ngayon? O yung maging masaya ka ngayon tapos ang hirap sa dulo? Diba? Mas maganda yung hirap ngayon tapos sa dulo sobrang saya na. Ganun po yung kagandahan. Hindi po yung saya-saya ngayon tapos nasa hirap ng dulo. Okay? Ngayon ito po, income generating years, prime years to two-third of your life. Ito, isipin nyo po. Saan mo gagamitin yung prime years o saan mo gagamitin yung kalakasan mo? Sa pagiging empleyado o sa pagnenegosyo? For sure, ako sobrang saya ko ngayon. Bakit? Yung kalakasan ko ngayon ginagamit ko sa negosyo. Choice mo na lang din. Di ko namin ipipilit o pero choice mo kung saan mo ilalagay yung prime years mo, yung kalakasan mo. Baka mamaya nag-regret ka sa bandang dulo, dapat pala ginamit ko yung prime years ko sa pagnenegosyo. Naniwala ako dapat. Talaga, kasi ako, ginawa ko lang din tong opportunity, ginawa ko tong negosyo para lang sa family ko at sa sarili ko at sa ibang ko. Okay, ngayon, ikaw po yung magde-decide kung saan mo gagamitin yung prime or yung kalakasan mo. Mas maganda, sumabay ka sa amin, hindi pa uli ang lahat, may tamang opportunity na i-guide ka tatama. Sumama po kayo dito sa amin. Okay? And next naman, ito po. Did you know at the age 65, 80% are broke, 8% still work? Oo, mayroon pa na 65. Mayroon nga ako, leader, 78 years old. Nagtatrabaho pa sa bansang Italia. Di ba? Ang tanda na pero sobra pa sa trabaho. 6% are well to do. And ito naman, 2%. Only 2% are wealthy. Totoo po ito. Where do you think you want to be? Ikaw po yung mamili. Ikaw po yung mamimili kung saan ka dyan. Ako, or sa akin ang pipiliin ko, dun ako sa wealthy. Di ba? Dun po ako. Para hindi tayo nagre-regret sa bandang huli. Pakinggan nyo na po yung mga sinasabi. Pakinggan nyo na po kung ano natutunan nyo ngayon. I-apply nyo na po. Okay? Ikaw po yung mamimili. Ikaw po yung gagawa ng iyong journey. Ngayon, kami po, i-guide lang po namin kayo kung gusto nyo pong gawin yung opportunity. I-guide po namin kayo kung paano kayo maging successful. Okay? Ang next naman, dito naman po, ayan, pag na doon, ayan. The solution is to build business that will produce passive cash flow. Ito, mag-build down ng negosyo. Okay, traditional business. Oh, negosyo po ito ha. Profit, 100,000. 100 million. Isipin nyo sa restaurant, tayo ka ng restaurant, magkano yung gastos mo? 2 million. Laundry shop, 1.5 million. Grocery, 1 million. Coffee shop, 1 million. Ngayon, ang tanong ko, mayroon po ba kayong 1 million? Mayroon po ba kayong 2 million, 1.5 million para makapagpatayo ng ganitong negosyo?
Hindi pa lang po yan hindi pa yan yung gagastusin nyo. May gagastusin pa po kayo sa yung ang dami pa. Pero kikitain nyo magkano lang po, 'di ba? Isipin nyo lang, once na ginawa nyo po tong opportunity na ito, pagtutulungan po natin yan. Pero hindi po ganito ang gagastusin nyo. Napakababa lang po. Okay? Napakababa lang po. Hindi kayo gagastos ng ganito kalaki. Okay? Hindi nyo, kumusta sa traditional business, ito talaga yung gagastusin. Pero pag nalugi, wala na. Sa business naman po natin, lifetime business na po siya. Ito po sa traditional business, may marami ka pong i-consider. Location, brand, anong brand na ibebenta mo, dapat pangmasa na ano talaga mabebenta. Supplier, dapat maganda yung supplier, maganda yung produkto. Employees, pagkakatiwalaan mo ba yung mga empleyado? Marunong ka ba mag-accounting? Di ba? Mag-ano ka din. Yung magaling sa computan, mag-compute ng pera. Business permit, di mag-ano ka pa. Operational expense, may babayaran ka. Advertisement, mag-advertise ka din. Di ba? Lahat yan gagawin mo. Lahat yan may bayad na pera. So ngayon, magta-traditional business ka pa ba? Depende sa iyo. Ito example ko sa inyo. Pag nagtayo ka ng tindahan, ito, lahat na ng tindahan. Malaki na yung tindahan mo. Itayo ka. Marami nang bumibili. Patok sa masa. Ngayon, isipin nyo po, kapitbahay nyo, pagtatayo din ng mga tindahan. Bakit? Nakita yung tinda mo eh. Nakita na yung ano mo na mabenta. Siyempre, kailangan din namin magtayo ng business. Kasi mabenta eh. Mabenta sa yung kasama na ay yung kakilala namin mabenta. Di nagtayuan yung mga kapitbahay nyo. Siyempre, marami ka na kakompetensya. Di ba? Isipin nyo lang guys, kung kompetensya inyo itong Robinson, Your Gold, Gaisano, silang maging kompetensya mo. Tingin mo may bibili pa sa'yo? Mayroon pa naman. Pero konti na lang. Sino? Sa tingin mo, sino yung malulugi? Di ikaw. Ikaw na nag-traditional business. Ikaw yung nauna, pero ikaw yung di nag-innovate. At ito yung nangyari sa'yo. May mga malalaking kumpanya na iko-competensya. Competition kasi sa negosyo. Competition. Kaya nakadepende po sa inyo. So ngayon, may ituturo ako sa iyo. Ito pa, franchise. Pwede ka mag-franchise. Ayan. Pwede pa kayo mag-franchise. 7-Eleven, magkano ang franchising? 12 million. Kay 2 million. Sa Inasal, 12 million. Sa Jollibee naman, 40 million. Meron ka. Ang tanong ko, meron ka. Meron ka ba ngayon hawak? Royalty and advertising fee, 2%, minus 20%. Ayan po. Yan po yung mga bawas pa sa kikitain. Marami pang bawas pag nag-franchise ka naman. Yan ang pinaka-ano sa franchising. Ngayon, ito, isipin nyo po, mga ano na po ito, mga kilalang tao. Donald Trump. Siguro naman kilala nyo. Hindi ko na sasabihin. Kilala nyo na po. Si Robert Kiyosaki published a book recommending network marketing as a powerful reliability business. Ito yung business na kahit mga kilalang tao, mga kilalang tao, sinasabi na kailangan po natin mag-network marketing as a powerful, reliable business. Okay? And next naman, ito naman po, si Richard Branson. Ito naman po, isipin nyo po, sabi naman po niya dito, so I am tremendous believer of network marketing as a great believer, entrepreneur, and pa. Isa rin pong kilala, pero naniniwala din po sa network marketing. Okay? And next naman, isipin nyo po, ito, Peralta Seedlings. Siguro naman sa mga iba po dito nakakakilala. Ito po, sila po ay mga counsel ni Mentor Joseph Lim. Mentor Jessica May Peralta Rosal and Mentor Jerwin Hope Peralta Rosal. The combination income po ng dalawa from January, February, March. Peralta Seedlings, kumita lang po sila sa 3 buwan na 1.3 million. Diba? Dahil po yan dito sa business na ginagawa po natin. Ang next naman po, gusto ko lang po ng simpleng buhay. Anong simpleng buhay? Okay? Ano pang pagkakaintindi yung simpleng buhay? Pa-comment nga dyan kung anong pagkakaintindi yung simpleng buhay. Okay?
Ano ba yung pakakaintindi yung simpleng buhay? Yung nakakakain ng 3 beses sa isang araw? Hindi po yung simpleng buhay. Ang simpleng buhay po na ibibigay po po yung gusto ng anak nyo, okay, napupuntahan nyo po yung gusto nyong puntahan. Yun po yung simpleng buhay. Okay? Ang next naman po, dito po, we are offering life with option. Okay? Madami po kaming ino-offer sa inyo. Ngayon po, ang dami naming ino-offer. You will choose. Okay? Magde-decide ka po kung gagawin mo po yung opportunity na ginagawa po namin. Bakit? Marami nang naging successful. Marami nang nagkaroon ng mga resulta. Ano pa bang pag-iisipan mo? Pag-iisipan mo pa ba? Hindi mo na kailangan mag-isip kasi ako nung nagsimula dito, nag-isip din ako ng 1 minuto. Pero ginawa ko yung opportunity at madami din pong nangyari sa akin. Mamaya, ipapakita ko po sa inyo. Ito po. Ito nga pala yun. Dahil sa in-offer po sa akin na choice, ginrab ko po siya. Ito po nangyari sa akin. Last March, kumita po ako ng 121,399. Ang Millionaires Club member. Siyempre, ito pa, get promo. Okay? Na-awardan pa tayo ng company. Isipin nyo po na-awardan ka na ng company ng get promo. Mayroon ka pa pong binigay sa yung company na cash. Magkano po yung cash na binigay po sa akin? 13,000. Diba? Pumasok nung 15, 13,000. Diba? Ang saya nun. Kasi ito pa, nakakasama po tayo sa ranking top 7. Okay, top 7 nung March. Diba? Ito yung kagandahan sa community natin. Bukod sa na-awardan ka, kumikita pa, lumalaki pa yung bulsa at marami ka pang natutulungan. Ang next naman, ito po, na-awardan tayo sa Millionaires Club member. Ayan si Mentor Jerwin Peralta at kasama din po tayo nakapunta sa Hong Kong at Macau. Hindi po yan para magtrabaho. Pumunta po tayo sa Hong Kong at Macau para i-meet up yung mga business partner natin doon at kausapin. And syempre, nakausap ko din po yung isang business partner ko doon na yung anak niya pong 14 years old, pinapunta niya po sa training center para ginaid ko po sa business natin. At ngayon po, isa na rin po sa na-umi-improve at nagiging successful na business partner po natin na batang bata. Ganun po yung kaganda sa negosyo natin. At ito pa po, latest ano ko po sa inyo, Boracay. Dito po, last March 29, 1 to April 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanggang April 10 ay April 9 po kami sa Boracay. 9 days po kami sa Boracay. Kasama po yung mga kasama ko. Etong nasa gitna na may cup po, itong nasa gitna po namin, pinakagitna po. Ito po, ito. Estudyante ko po ito dati. Ito, accountancy student. Ito naman po, si Coach Jomar Magsayo, OFW sa bansang Qatar. Diba? Sa edad niya po yan, pero nararanasan niya po yung nararanasan na. Bakit? Sumabay lang din po siya at nakinig. Sabi ko nga po sa inyo, kung anong nararanasan na yun, time will come, mararanasan at makukuha niyo din. Kailangan lang din talaga natin pagtulungan. Ang next naman po, ayan po, tingnan nyo, banana boat. Tawang-tawa kami dyan, wala kami nahulog dyan, wala dyan nahulog. May isa pa, ito, sinakayan din namin tong, UFO. Ito yung malalang sinakyan namin. Muntik nang mahulog pero walang nagpahulog. Bakit? Sa dami ba naman namin pinagdaanan sa buhay? Ibig sabihin lang, maging strong personality po kami. Ito pa, Galaxy Bar sa Boracay, expensive bar sa Boracay na pinupuntahan ng mga mayamang tao na pupuntahan namin. Nakakapag-inom kami. Ito pa, nag-yacht party kami. Yacht party at nagano ng sunset. Di ba? Yan po ang naranasan po namin sa Boracay. And ito pa po, last incentive, pagbalik, may ulit, incentive ulit na lifestyle sa naman po ito, dito naman po sa Bicol. And next, Baguio naman po, Baguio 3. So, ngayon, sa mga full-time, dapat kasama full-time, magkasama ka. Sa mga OFW, next time pag umuwi kayo dito, dapat kasama natin. Okay? Ang next naman po, ito po. Tapos na rin naman po ako, ito na last na sabihin ko, you just made the best financial decision in your life. Okay? This is the right opportunity. Ito na yun binibigay na po namin sa inyo. Okay, sa mga bago, sa mga kausapin nyo po yung business partner nyo, paliwanag po sa inyo yung business, kung ano pa ba, paano magsisimula, magkano yung puhunan,
And i-grab nyo na kasi marami na pong nakapag-decide na ginrab yung opportunity at kumikita na po sila ng malaki. Dahil sa simpleng desisyon na gusto nila mabago yung buhay. So once again, ako po pala si Domingo Astillero Jr. Ibabalik ko na po sa ating napakagandang host, Coach Andrea Mo.